Salamat din po sa inyong patuloy na pagbibigay. Amen. Ngayong umaga at sa inyong pagdalo sa umaga ito. Praise God. Hallelujah. Para po sa salita ng Diyos, Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Amen. Dalangin ko po na pagtapos ng pangangaral na ito ay magkakakilala pa rin tayo. Magkakaibigan pa rin tayo. At magkakabati-bati pa rin tayo. Amen. Amen. Genesis chapter 22. Talagang, hallelujah, salamat sa Panginoon. Talagang nilayon, dinala tayo ng Panginoon ngayong umaga sa kanyang tahanan. Amen. At isa sa mga dahilan ay upang mapakinggan ang kanyang mga salita. Amen. Sa ating mga mananampalataya, malimit nating marinig ang salitang worship. Pagsamba, kumbaga ito ay common terminology. Diba? Sa church, sa kahit anong simbahan, amen, common na marinig mo ang salitang worship o pagsamba. Amen. O Sunday ngayon, mag-worship tayo. Tama ba? Minsan ganun, di ba? Amen. Pero, ano yung ibig sabihin ng mag-worship tayo? Kung tatanungin kita ngayon, amen, mag-ready po kayo, tatanungin talaga kita ngayon. Amen? Yung nakayo ko, yun yung tatanungin ko. Ano ang pagpapakahulugan mo ng worship? Tata si Jem, sige Jem. Worship. Jem, para sa'yo, anong worship? Sige Jem, right. Pagsamba sa Diyos. Amen? Sige. Thank you. Jem, worship. Sino pa po? Sister Shelly. Mag-iisip, Sister Shelly. Sige, Sister Shelly. Ano ang worship, Sister Shelly? Pagpupuri sa Panginoon. Amen. Salamat. Sister Cheryl. Amen. Kasi Brother Lando, parang gusto magsusumagot. Brother Lando, ano ang worship? Palapit ang puso sa Panginoon. Ano po? Palapit ang puso sa Kanya. Mapalapit ang puso sa Panginoon. Praise God. Thank you. Brother Lando. Amen. Sister Presi. Parang sabi sa... nahiya. Sister Presi. Ano, para sa'yo, anong worship, pagsamba? Lifestyle. Tagang pinalalim ni Sister Presi. Worship is lifestyle. Amen? Hallelujah. Brother Eric. For you, what is worship? What comes to your mind? Worship. Pagtanggap sa Panginoon. Pagtanggap sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So, yun lang muna. Amen. Pag tinanong ka isa-isa. Amen. Tama. Okay, tama. Tama po lahat ng inyong sinagot. At, ang madalas na unang naisip ng tao kapag sinabing worship ay pag-awit sa Panginoon. Tama po ba? Yung narinig ko na kanina yung pagpupuri. Di ba? Ang tawag nga sa ginawa natin kanina sa pasimula ng service, amen, yung umawit tayo sa Panginoon, ang tawag natin doon, praise and worship. Kapag mabilis ang awitan, ay praise yan. At kapag medyo lumumanay na yung kanta, yan na yung worship. Amen? Yan yung yan na yung nakapikit na yung mga mata ninyo. Di ba? Ataas ang kamay. Yung iba nakahawak pa sa dibdib. Tapos, umaawit na sa Panginoon. Amen? Sabi nila, nagwo-worship sila. Wala pong masama sa pag-awit sa Panginoon. Nang nakapikit ang mata, nakataas ang kamay, tama po yun, mabuti po yun. Kahit ako, umaawit ako sa Panginoon, na nakapikit ang aking mga mata, lalo na pag malumanay, nakataas ang aking mga kamay, at nilalakasan ko ang boses ko. Subalit, mga kapatid, pakinggan mo ito, hindi pa talaga yon ang worship o pagsamba. Amen? Worship is not just about singing praises to the Lord. Worship is more than singing. Amen? Sabi nga dyan, the word worship comes from an Old English word, worship. Galing daw sa lumang Ingles na salita na yung worship, worship.
And it literally means to give something worth, pagbibigay ng karapat-dapat. Yan daw ang worship. Amen? Kaya kapag sinabing worship God, pagbibigay sa Diyos ng karapat-dapat. Amen? Hinggan mo ito mga kapatid. Worship. Worshiping God is giving God the work that He really deserves. Amen? Yan ang worship. Kaya ang napakahalagang tanong ngayong umaga, mga kapatid, nandiyan yung tanong na yan. Amen. Thank you. Are we really worshiping God? Sinasamba ba talaga natin ang Diyos? Tayo ba ay talagang sumasamba sa Diyos? Na ibibigay ba talaga natin ang karapat-dapat sa Diyos? Are we really worshiping God? Amen. Ang ating pong main text ay galing sa Book of Genesis. Ang Book of Genesis is the first book in the Bible. Ang unang aklat sa Biblia. At ang ibig sabihin po ng Genesis ay origin or beginning. Kaya nga nasa pinakaunang aklat siya sa Bible. Yun ang origin sa Tagalog. Amen. Pinagmulan. Pasimula. Kaya nga sa Genesis natin mababasa ang creation story. Hindi sa Revelation, sa Genesis. Amen. Kung paano nagsimula ang lahat. Mababasa natin sa Genesis. Amen. At dito rin sa Genesis, unang lumitaw ang salitang worship, pagsamba. Amen. Ulitin ko po, dito po sa Genesis, unang sumulpot, unang ginamit, unang lumitaw ang salitang worship, pagsamba. At yun po ay sa panahon ni Abraham. Nakuha po ang atensyon ko ni Abraham dahil halos laging si Abraham ang karakter sa aming pinag-uusapan na tuwing Saturday discipleship. Amen? Ang ginawa po ni Abraham sa Genesis chapter 22, ang tunay na ibig sabihin ng worship. Dahil dito po unang lumitaw ang salitang worship. Kumbaga mga kapatid, amen, yung siya ang nagbigay ng kahulugan ng worship. Pagsamba. Ngayong umaga, kung bakit ko po ito ipapangaral, amen, upang maunawaan at malaman at makilala natin kung ano ba talaga ang tunay na sumamba sa Diyos. Upang malaman, maunawaan at makilala natin kung tunay ba talaga tayong sumasamba sa Diyos. Am I really worshiping God? Amen? Basahin po natin ang ating main text, Genesis chapter 22, verses 1 to 5. Dumating ang panahon na sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon niya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakit kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayong anam ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang aliping, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno. Dahil aakyat kami roon upang sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Yun, mga kapatid, yung salita dyan na sumamba, worship, dyan unang lumitaw yung salitang worship. Kaya yan ang batayan at pamantayan kung ano ba talaga ang worship. Amen? Kaya mangangaral po ako ngayong umaga, true worship. Amen? Totoong pagsamba. Sinabing true, kasi may false. Tama ba mga kapatid? Di ba pag may true, may false. Amen? So, true worship. Tayo po ay manalangin, church. Hallelujah. Panginoong Diyos,
Marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito na mapakinggan ang mensahe na ito, Panginoon Diyos, patungkol sa tunay na pagsamba. Tulungan mo bawat isa. Bigyan kami ng kaunawaan, Panginoon Diyos, na aming makilala, Panginoon, talagang mahayag sa amin, Panginoon, kung ano ba ang tunay na pagsamba sa iyo, Panginoon, ang malaya at makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, ang Lord, touch every life, speak to every heart, Panginoon. Sa umagang ito, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na kami ay mga tunay na mananamba sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin na sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen. Atin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Bagamat ang thumbnail ay parang gathering, tapos nag-aawitan ata sila. Amen. Baka nakataas pa yung kamay. Pero ngayong umaga, tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Una, true worship is obedience. True worship is obedience. Sa Tagalog, ang totoong pagsamba ay pagsunod. Binasa natin kanina, inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac sa bundok. Inutusan. Nag-command ng Diyos. Amen? At kapag may utos, may command, dalawa lang naman yon. Susunod ka o hindi ka susunod. Tama po ba? Amen. Pero nabasa natin mga kapatid, amen, sumunod si Abraham. Genesis 22 verse 3, kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghandog. At isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Amen. So sumunod po si Abraham. Pero ngayong umaga, mga kapatid, hindi lang po ito basta pagsunod o sumunod si Abraham sa Diyos, kundi meron pong ilang aspeto, 3 aspeto, kung anong klaseng pagsunod ang ginawa ni Abraham. Una, mga kapatid, sumunod siya kaagad. Sabi, kinabukasan. Pag-utos ng Diyos kay Abraham, hindi sinabi ni Abraham, yes Lord, next week, nandun ako. Next month. Next year. Hindi. Ang sabi sa binasa natin, kinabukasan. Bukas, kaagad, sumunod si Abraham sa utos ng Diyos. Amen? Ikalawa, sumunod siya kahit hindi niya nauunawaan. Ito, medyo mahirap ito. Si Isaac po ay pangako ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12, hindi ko na nilagay dyan, sabi ng Diyos kay Abraham, ang pangako niya, gagawin kong malaking bansa ang iyong lahi. Pero paano mangyayari yun kung ihahandog ni Abraham si Isaac? Kung papatay ni Abraham si Isaac, so sino ng anak ko? Saan manggagaling ang malaking bansa sa aking lahi? Amen? Tayo mga kapatid, alam na natin na ito ay pagsubok kay Abraham. Pero alam niyo si Abraham, sa mismong oras na ito, hindi niya alam na siya ay sinusubok. Hindi niya alam na yan ay pagsubok. Amen. Kaya naniniwala po ako na hindi niya nauunawaan kung bakit pinapahandog ng Diyos si Isaac. Amen. Para kay Abraham, the command doesn't make sense. Gagawin akong malaking lahi. Kay Isaac manggagaling yun, pero pinapahandog ng Diyos magkamatay si Isaac. Ano yun? Anong klaseng utos yun? Amen? Pero alam niyo mga kapatid, kahit hindi niya nauunawaan ang utos ng Diyos, sumunod pa rin siya. Amen? At ikatlo mga kapatid, sumunod siya hanggang matapos. Genesis chapter 22 verse 4. Amen? Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay. Amen? Nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. So narito mga kapatid, yung lugar na pinapunta ng Diyos si Abraham ay 3 araw na paglalakbay. Imagine, 3 araw na paglalakbay bago siya makarating doon sa bundok. Ibig sabihin, malayo yung lugar. At doon sa 3 araw na yon, ay pwedeng napapaisip si Abraham kung itutuloy pa ba niya na ihandog si Isaac. Diba? Dumadaan yung araw. Hindi ko mag-gets yung utos ng Panginoon. Unang araw. Pagsabi ko ikalawang araw.
Tutuloy ko pa ba ito? Ihahandog ko pa ba si Isaac? Na nakuha niyo po yung punto, mga kapatid. Amen. Ano po ito eh? Uwi na lang kaya kami. Pero mga kapatid, tinuloy ni Abraham ang paghahandog kay Isaac. Kung alam niyo po ang kwento, talagang sasaksakin na ni Abraham si Isaac. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Nagpadala siya ng anghel, pinigilan lang ng anghel si Abraham, kaya hindi talaga namatay si Isaac. Amen. Pero makikita po natin dito mga kapatid, sumunod si Abraham hanggang matapos kung anong inutos ng Diyos sa kanya, yun ang ginawa niya. Mga kapatid, ngayong umaga, ito po ang totoong pagsamba sa Diyos. Ang totoong pagsamba sa Diyos ay pagsunod. Pagsunod ka agad, pagsunod kahit hindi naunawaan, pagsunod hanggang matapos. Amen? Meron na po ba sa inyo, listen, yung merong prompting, merong udyo, ang Panginoon, ang banal na Espiritu, na yun ang gawin mo? Naranasan niyo na po ba yun? Parang may pinapagawa ang Panginoon sa'yo. Pero wala namang pisikal na tao na nagsasabi sa'yo. Para bang yun ay galing sa iyong kalooban, parang may pinapagawa ang Panginoon. Halimbawa, mga kapatid, amen, para bang biglang ang impression sa'yo, o ang sinasabi sa'yo, tulungan mo yung tao na yun. Ayan na. Ayan na. Tapos ikaw naman, okay Lord, susunod ako. Pero wag mo na ngayon. Amen? Ang tawag po doon ay delayed obedience. And delayed obedience is deception. Kasi tingin mo, sumusunod ka o susunod ka, pero hindi lang ngayon. Pero paano naging pagsunod yun kung hindi mo naman ginawa? Kaya pandaraya po yun, mga kapatid, na inaakala mong sumusunod ka, delayed nga lang. No. Ang totoo, mga kapatid, pakinggan mo ito, delayed obedience is considered as disobedience. Lord, yes, I will obey, but not now. Maybe next time, next week, next month, next year. Amen? Mga kapatid, amen, ano yung mga narinig mo na, listen, ano yung mga narinig mo na sa pangangaral na dapat mo palang gawin, pero hanggang ngayon na hindi mo pa rin ginagawa? Yes, I expect the church will be quiet today. O kaya naman, yung nagsasalita ang banal na Espiritu sa iyong puso na yun dapat ang gawin mo, pero hindi mo ginagawa. Pwede niya na ipagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, i-commit mo ang buhay mo sa akin. Maglingkod ka sa akin. Doon sa church na dinadaluhan mo. Pero ikaw naman, Lord, marami pa po kong ginagawa. Pwede nga na ipagpapagong buhay at pagtalikod sa kasalanan. Gusto ng Panginoon, talikuran mo na ang bisyo. Amen po ba? Pag-iinom, paninigarilyo, pagsusugal. Amen? Pero ikaw naman, Lord, may oras din para dyan. Nagigets na po yung point? Pwedeng may pinapaalis o pinapabura ang Panginoon sa cellphone mo. Tulad ng scatter, ng Roblox. Sabi ko, Roblox. Amen? O yung mga panooring mga hindi kaaya-aya, pero ikaw naman, Lord, nag-enjoy pa ako eh. Pwede nga na ipagpapatawad. Hanggang ngayon, may tao na kinasasamaan mo ng loob at sinasabi ng Panginoon, patawarin mo na. Palayain mo na. Pero ikaw naman, Lord, hindi ko pa kaya. Amen? Mga kapatid, ang pagsunod na pinakita dito ni Abraham ay pagsunod ka agad. At ang pagsunod ka agad ay ang totoong pagsamba. That's the true worship. Kaya kahit umawit tayo ng daan-daang papuri sa Panginoon, kahit nakikinig tayo ng daan-daang pangangaral, amen, tuwing church service, pero kung hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon,
Kung hindi naman tayo sumusunod sa salita at utos ng Panginoon, mga kapatid, hindi pa rin talaga tayo totoong sumasamba sa Diyos. Are you with me? Amen? Pinabasa ko nga po na ganito, obedience is the highest form of worship. Highest form of worship. Ang pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, ay talagang usapin ang pagsunod. Kaya mga kapatid, amen, hallelujah, ang pagsamba ay hindi lang dito sa loob ng church, kundi pati sa labas ay nag-worship tayo kay Lord. Paano, pastor? Sa pamamagitan ng iyong pamumuhay na sumusunod sa Panginoon. Sumusunod pa rin sa Panginoon. Amen? Sabi ng Diyos, honor your father and your mother. Ikaw naman, bakit ko sila i-honor? Hindi naman sila ka-honor-honor. Then, you are not worshiping God. Because true worship is obeying God. And one of His commands is honor your father and your mother. Sabi ng Diyos, do not have other gods before me. Do not make any kind of image or idols. Do not bow to them. Pero ikaw naman, pastor, yun ay nakasanayan na. Amen? Yun ay pinasa na sa amin, passed down from generation to generation. Hindi ko na, mayin ko yung pastor. Then, you are not worshiping God because true worship is obeying God. And one of His commands, do not have other gods before me. Amen? Sabi ng Diyos, do not steal. Pero ikaw naman, ngayon lang, gipit lang talaga. Amen? Then you are not worshiping God. Because true worship is obeying God. Amen? And one of His commands, amen, is do not steal. Sabi ng Diyos, love your neighbor. Pero ikaw naman, sino Lord? Siya? Wag na lang. Sarili ko na lang ang mamahalin ko kung siya lang din naman. Then, you are not worshiping God. Because true worship is obeying God. And one of the command of God is love your neighbor. Amen? Kaya kayong umaga mga kapatid, amen, maganda na sinagot Sister Presley, worship is a lifestyle. Worship is not just something that we say. Lord, I worship you. No, worship is something that we do. Because obedience is an action word. Tama po ba? Obedience, action word, sa Tagalog, ginagawa. Kaya ang pagsamba, hindi sinasabi. Ang pagsamba, ginagawa. Amen po ba? Amen. Kaya sabi sa Bible, James chapter 1, verses 22, amen, huwag lang kayong makinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kundi gawin din ninyo ang sinasabi nito. Amen. Sa Bible po ba? Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang inyong sarili. So mga kapatid, kapag ikaw pala ay nakikinig lang at hindi mo ginagawa, salita ng Diyos, mga nakikinig mo, napapakinggan mo pangangaral, hindi ang Diyos ang talo, ikaw ang talo. Kasi sabi diyan, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Amen po ba? Amen. Pero pastor, paano namin gagawin yun? Lalo na kanina, yung binanggit na sumunod sa Panginoon kahit hindi nauunawaan. Di ba nga? Kaya tayo susunod kasi nauunawaan natin. Tama ba? Paano nagawa ni Abraham yun? Ang sagot ko ay ito. Kahit hindi niya naunawaan ang utos, listen, naunawaan naman niya kung sino ang nag-utos. Ang Diyos. Ibig sabihin, may malalim na pagkakilala si Abraham kung sino ang Diyos. Hindi ba niya naunawaan ang utos ng Diyos, pero alam niya na hindi siya ipapahamak ng Diyos.
Kaya naging madali sa kanya ang sumunod sa Diyos kahit hindi pa niya nauunawaan. Mga kapatid, amen. Hallelujah. Kung kilala mo talaga ang author ng aklat na ito, kung kilala mo talaga kung sino ang Diyos, kung kilala mo talaga may personal na relasyon ka sa ating Panginoong Hesus, amen, hindi mahirap sa iyo ang sumunod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, ang totoong pagsamba sa Diyos ay pagsunod sa Diyos. Amen? So talo na tayo. Una, true worship is obedience. Kaya kahit magkakakanta ka na tayo dito, pero yung pangangaral, pumasok sa isa, lumabas sa kabila, then you are not really worshiping. Nandiyan pa po ba kayo? Magkakaibigan pa rin po ba tayo mamaya? Baka hindi nyo na po ako pansinin. Nangangaral lang po ako. Amen? Salita po ng Diyos ang nagsabi. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin, true worship involves sacrifice. Sabi, pabigat ng pabigat. Kanina, obedience ang pagsunod. Ngayon, may sakripisyo na. Ang totoong pagsamba ay may kasamang sakripisyo. Amen? Genesis 22 verses 3 to 5. Andiyan po sa harapan, sabayan nyo na lang po ako. Tingnan nyo po si Abraham. Ang sabi, maagang nagsibak. So, ibig sabihin, maagang gumising si Abraham. Tapos pangalawa, nagsibak ng kahoy. Tapos, ang sabi, lumakad sila. Kasi noon, mga kapatid, wala pang grab car. Wala pang move-it. Wala pang eroplano. Kaya lumakad sila. At ang paglalakad nila, Brother Renz, umabot na 3 araw. Jane, sino po sa inyo nakapaglakad na ng 3 araw straight? Amen? At sabi pa doon sa bandang dulo, pagdating na nila doon sa lugar na tinuturo ng Diyos, bundok. So, ibig sabihin, aakyatin nila. At sino pong naniniwala, mas nakakahinga lang umakyat kaysa bumaba? Saan ba yun? Saan yun? Aakyat kami. Sumagang gumising, nagsibak ng kahoy, lumakad ng 3 araw, tapos aakyat pa sa bundok. Pero yung 3 days straight kang lumakad, aakyat ka pa sa bundok. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Nag-sacrifice si Abraham. Church, are you with me? Pastor, ganti pag-usapan itong worship pa na Pastor. Amen? Pansinin nyo ito, mga kapatid, mahal na mahal ni Abraham si Isaac. Hindi niya nauunawa ng utos ng Diyos, pero handa pa rin siyang magsakripisyo para sa Diyos. Ipinapakita ni Abraham sa ating lahat na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay may kasamang sakripisyo. Amen. So ito, mga kapatid, sabayan niyo po ako. Napansin niyo ba? Sa halos lahat ng larangan sa buhay, may sakripisyo. Sa pag-aaral, maagang gigising dahil ayaw mali. At pag-uwi, gagawa pa ng mga assignments hanggang madaling araw. Pero para sa'yo na estudyante, okay lang. Titiisin mo, magsasakripisyo ka kahit lumaki pa ang eyebag mo. Kasi pag-aaral yun eh. Tama po ba? Amen? Sa mga nagtatrabaho, sino po dito ang nagtatrabaho? Wala, mga tamad pa rin itong mga kausap ko kayo kumaga. Amen. Sino po dito ang nagtatrabaho? Amen. Hallelujah. Kaya ko mga tamad pa ito. Grabe, paano po kayo nabubuhay araw? Share naman sa akin. Siya ako nagtatrabaho pa po ako. Ikaw hindi ka na nagtatrabaho, praise God. Pero lusok mo. Tingin mo rin yan, masama yan. Amen. Sa mga nagtatrabaho, papasok ng maaga at minsan ay late na uuwi dahil may overtime. Pero okay lang. Kasi trabaho yun eh. Titiisin mo, magsasakripisyo ka. Kahit hindi mo na trabaho, tatrabahuin mo pa. Para matuwa lang si boss. Ayan pa po ba kayo? Amen. Sa mga nagne-negosyo. Amen. Sino po dito? Kaya mong ibuhos, pati pato, pati panabla, ang pera nyo para matuloy lang ang negosyo nyo. Tama ba? Yeah. Sa mga nagne-negosyo dito, nag-i-invest. Pero para sa'yo, okay lang. Titiisin mo.
Amen. Magsasakripisyo ka. Kahit sardinas na lang muna ang ulam. Kasi nandoon sa negosyo ang pera. Amen. Alam mo, di ba? Bubunga ito. Amen. Sa mga rider, idagdag pa ito. Kahit init at ulan ngayon, pabago-bago ang panahon, bumabiyahe ka pa rin. Pero para sa'yo, okay lang. Titiisin mo. Magsasakripisyo ka. Kahit magkasakit ka pa. Para may pang-remit ka lang kay misis. Para may mayawi ka lang pera sa iyong pamilya. Amen? Lahat po ng mga binanggit ay hindi po masama. Amen po ba mga kapatid? Amen? Tamang mag-aral ng mabuti. Tamang magsipag sa trabaho at negosyo. Kaya lang, listen to me, all eyes on me mga kapatid. Ito ang nakakalungkot na katotohanan. Kapag dating sa Panginoon, at kapag ang church na ang usapan, wala nang gustong magsakripisyo. Pastor, syempre, school yun. Pastor, syempre, trabaho. Pastor, syempre, negosyo yun. Yan, church lang. Yun. Doon makikilala. Doon makikita na ang pagtingin mo sa church ay maliit lang at mababaw. Church lang. Amen? Hallelujah. Diba? Kapag linggo, gising na, may church ngayon. Ngayon lang ako makakatulog ng mahaba mula Lunes hanggang Sabado. Aga-aga ko gumigising. Ngayong linggo, gigisingin mo pa ako. Next time na lang ako sisipa. Wala niyan dito. Ayaw magsakripisyo. Nakukuha niyo po? Nandiyan pa kayo? Walang uwian ito, ha? Amen? Tapos, ang start ng service ay 10 a.m. Pero darating ang mga mananampalataya doon sa Mindanao, 10:30. Pero pag sa school at trabaho, ang bilis ng Pagsakay ng tricycle, papagalitan kasi manong wala namang ibibili siya. Late na ako eh. Amen. Amen. Pero pag sa church, pag-ising, magsi-cellphone muna ng 30 minutes. Tapos, pupunta sa CR, maliligo ng 30 minutes. Amen? Tapos, susuotin yung damit, 30 minutes. Susuotin yung pantalon, 30 minutes. Susuotin yung sapatos, 30 minutes. Tapos, magme-makeup pa yan siya ng 1 oras doon sa Mindanao. Tapos, alam niyo, pagdating sa church, matutulog lang naman. At makeup pa nga. Ayaw, sacrifice. Diba yung parang pag Sunday, mag-church, yung isi-isi. Ano oras na? 9:59? Maaga pa. Amen? Tapos sa church, panayang lingon sa likod. Doon sa orasan. Binabantayan ng oras. Ano mga kapatid, ingat ka. Baka madala mo yan, maging permanent yung kakagalit. Palabas mo ito. Bala kayo, kayo rin. Amen ba? Ang tagal naman makaral. Overtime na! Ang init na ng kwento, di ba? Pero pag sa school at trabaho, okay lang ang overtime. Ayaw mag-sacrifice. Amen? Pati yung maglingkod sa Panginoon, di ba? Ma-involve sa ministry, ay, mahirap yan. Ay, ayoko niyan. Ay, hindi ako tinawag dyan. Sila lang yan, sila. Ayaw mag-sacrifice. Amen? Maganda yung share sa akin ni Brother Joseph. Amen? Mga kapatid, ganda ito. Sundan niyo ako. Maganda yung share. Si Brother Joseph nag-share nito sa akin. Inelaborate ko lang, dinitil ko lang.
Sa loob ng isang taon, meron tayong 365 days. Mamaya mo na flash, madalas. 365 days. Sa loob ng isang araw ay meron tayong 24 hours. Tama po ba? So, yung 365 days, merong 24 hours na 365 days sa isang buong taon. So, i-times natin yung 365 times 24 kasi, di ba? 24 hours na 365. Anong lalabas? 8,760 hours sa loob ng isang taon. Meron tayong 8,760 hours sa loob ng isang taon. Amen? Ngayon, punta tayo sa mga nagtatrabaho. Sino po dito ang mga nagtatrabaho? Amen? Ang average na oras ng trabaho dito sa Pilipinas ay sabihin na natin na 8 hours. Tama po ba? At ang pasok, Lunes hanggang Biyernes, 5 days. Ito lang po yung average ha. Kasi iba-iba. I-average lang natin, 5 days. So, 8 times 5 equals? Galing. May mga genius dito. Kala ko, 39, hindi wala, 40. 8 times 5, 40. So, 40 hours a week, sabihin na natin. 40 hours a week. Amen? So, ngayon, tinignan ko, sa loob ng isang taon ay merong 52 weeks. 52 weeks sa isang taon. So, yung 40 hours per week, i-times natin sa 52. Kasi yun ang total week sa isang taon. So, 40 times 52. 2,080 hours ang ginugugol mo, empleyado, trabahante, sa loob ng isang buong taon sa trabaho. Yan yun. Hindi pa kasama dyan ng overtime. 2,080 hours. Sa mga mag-aaral, sa mga estudyante, pwede ko pa makita mga estudyante ngayong umaga. Praise God. Yung mga estudyante tayo ngayong umaga. Sabihin na natin inano ko lang din. Sabihin na natin, halimbawa, ikaw ay pumapasok ng 6 hours lang. Amen? Sa isang araw, sa school. Tapos 5 araw ang pasok, Monday to Friday. So, 6 times 5 is equals to 30. May iba pa pong sagot? 30 ba? 30. 6 times 5 is equals 30. So, meron kang 30 hours a week. Diba? A week. So, 52 weeks ulit sa loob ng isang taon. So, i-times natin, 30 times 52. Ano sagot, Brother Renz? 30 times 52 is equals to 1,560. Amen? Yan. Amen. Ang total ng oras na ginugugol mo sa school sa loob ng isang buong taon. Amen. Hindi pa kasama dyan kasi sila Kelsey, parang 7 hours. Sina Sam, 11 hours. Sabi ko nga, mag-drop na siya. Sabi, nag-actual ako, grabe. Walang 11 hours. Diyan sa Benigno. Amen. Hallelujah. So, ito yung average, 1,506 hours. So, ngayon, amen? Punta tayo sa church. Bakit bigla kayo iba yung mukha? Meron tayong ilang service. Sa isang linggo, 2. Twice ang service natin per week. At kada service, sabihin natin umaandar tayo ng 2 hours. Kada isang service. So, 2 times 2. Kasi service. So, 4. So, sa isang linggo, meron tayong 4 hours sa church per week. So, yung 4, i-times natin sa 52. Ano sagot natin? 208 hours. Yan ang total na ginugugol mo sa church sa loob na yan ng isang buong taon. Nakita niyo mga kapatid kung gaano katambak ang oras ng church sa iba, sa trabaho, sa school? Ang layo ng agwat, amen, sa trabaho, 2,000 hours, sa school, 1,500 hours, sa church, 208 hours. Yung iba sa inyo, isa lang pa umaating, di ba? So, once a week na lang, divided by 2 mo pa yung 208, meron ka lang 104 hours sa church. Per year. Listen up, per year. Amen? Alam niyo, nag-OJT ako, ang tinapos kong oras, 300 hours.
Mas lamang pa siya dito sa oras natin sa isang buong taon na. Amen sa church. Hallelujah. Biruin niyo mga kapatid, out of 8,760 hours, 208 hours lang ang para sa Diyos. O sabihin na natin 300 hours. Pero mga kapatid, napakaliit pa rin nun. Kung sa percentage, listen, kung sa percentage, 2% lang ng oras natin sa isang buong taon ang naibibigay natin para sa Panginoon. 2%. Amen. Para sa church, para sa Panginoon. Ngayon, anong punto ko dito? Oo, nakakapag-aral tayo. Oo, nakakapagtrabaho ka. Oo, nakakapagnegosyo ka. Pero alam nyo ba, na kaya ka nakakapag-aral, kaya ka nakakapagtrabaho, kaya ka nakakapagnegosyo, ay dahil sa Diyos. Una, ang Diyos ang gumigising sa'yo. Kapag tayo ay natutulog, tumitibok pa rin ang puso natin. Meron pa sa inyo habang natutulog ka, binabantay mo yung tibok ng iyong puso. Meron ganun sa inyo? Hindi, di ba? Nakakatulog ka eh. Pero habang tulog ka, tumitibok yung puso. At habang tulog ka, hindi mo na alam yung mga nangyayari. Amen? Pero mga kapatid, di ba? Matutulog ka, babantayan ka ng Panginoon, tapos gigisingin ka pa niya bukas. Andiyan pa po ba kayo? Hindi ikaw ang gumigising sa sarili mo. Ang Panginoon ang gumigising sa iyo. Amen? Ikalawa, yung utak, talino at lakas mo galing sa Diyos. Amen po ba? Ngayon, ito. Paano na lang kung alisin lahat yun ng Diyos? Anong silbi ng pag-aaral at trabaho mo kung hindi ka na gumising kinabukasan? Church, are you with me? Church, are you with me? Kahit anong ganda ng trabaho mo, pero kung biglang nanghina ang katawan mo, hindi ka makakapasok. Kapatid si Brother Ogie, yung umattend dito nung may bisita tayo sa Pastor Roy, si Brother Alvin, nagkaroon ng last year pa. Brother Ogie, ng sakit na yung parang hindi maintindihan, biglang hindi na lang siya makatayo. Amen? Ang tagal din, Brother Ogie, hindi siya makatayo, hindi ma-explain. Parang lakas-lakas nun kasi parang kargadorin, biglang hindi na lang siya makatayo. Ilang buwan siyang hindi nakapagtrabaho. Mga kapatid, yun ang gustong isiksik ko sa inyo ngayong umaga. Amen? Ang gusto ko pong ipunto dito, ang Diyos pa rin ang dahilan, bakit ka nakakapag-aral, bakit ka nakakapagtrabaho, bakit ka nakakapagnegosyo. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Ginigising niya tayo araw-araw. Iniingatan niya tayo araw-araw. Pinapalakas niya tayo araw-araw. At ito pa, pinapakain na tayo araw-araw. Tapos, hindi tayo makapagsakripisyo para sa Panginoon. Natamad dumalo. Naiinip makinig ang pangangaral. Hindi makatagal sa church. Kapag pumalakpak, parang may sakit. Kapag kumanta, langgam lang yung nakakarinig. Pero kapag ang kinakanta mo, makasanlibutan, di ba? My way! Pinaparinig mo ba, di ba? Sa kapitbahay mo, kahit napakapakit ang boses mo. Amen. Tapos iba sa atin, ano ba yun? May Sunday na, may Thursday pa. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Hanggat ginigising ka ng Panginoon araw-araw. Hanggat hindi nagsasawa ang Panginoon na gising ka. Huwag mo rin kasawaan ang pagsimba. Amen. Amen? Amen. Kasi paano ba kayo? Ay, hindi nagsasawa ang Panginoon na gising ka eh. Ipagpalitin natin, mga kapatid. Diba, pagpalagay lang natin ito, kung ang Panginoon naman ang ganun sa'yo. Diba, pag tinitignan ka ng Panginoon,
Gigisingin ko pa ba ito? Pag nagising ito, puro reklamo lang naririnig ko. Tapos pinagpapalit pa ako nito. Di ba? Iyayang gumala, sama naman siya. Eh, araw ng linggo. Ay, di po ako si Lord po yun, si Lord Daniel. Di ba? Iyayang uminom, uminom naman siya. Ikising ko pa kaya ito? Nakikita siya mga kapatid yung punto? Alam niyo, parang di ba ang Diyos, parang yung pilit, di ba yung napipilitan? Gusto mo yung mga kapatid, ang Diyos napipilitan lang. Nagising, alam niyo napipilit, halimbawa yung binigyan ka ng regalo, tapos, regalo, di ba ikaw na tumanggap? Ano yung napilitan? Hindi na lang. So yun yung regalo mo, okay lang. Okay, siya naman binigay mo sa akin, pero napilitan ka. Tama po ba? Parang ang pangit. Mga kapatid, gusto mo ganun turing ng Diyos eh, parang napipilitan. Gusto mo ba ba yun? Mga kapatid, ngayong umaga, ang totoong pagsamba ay may kasamang sakripisyo. Dalhin niyo pag-uwi niya, sa loob ng isang taon, meron ka lang 208 hours para sa mahal. Huwag mo kalimutan. Yung 208 hours na yun, kulang na kulang pa yun. Kapag inigising ka niya, kapag pinapaguran ka niya, kapag iniingatan ka niya, umaalis ka ng bahay na ligtas, uwi ka ng bahay na ligtas. Pinapakain ka, pinagpapala ka. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, tinan mo sabi ni Apostol Pablo sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Bilhin niyo mga kapatid, maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Na ialay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Tunay! Sabi ng pagsamba. Di ba yun ang pinag-uusapan natin ngayong umaga? Sabi sa NIV, para mas makuha natin, therefore, I urge you, brothers and sisters, tayong kausap dito, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Nandiyan yung salitang sacrifice. Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kaya hindi po ako nag-invento ngayong umaga. Ito daw ang true worship. True worship involves sacrifice. Amen po ba? Hallelujah. Anong ibig sabihin niya mga kapatid? Kung hindi mo pa hinahandog ang iyong buhay sa Panginoon, kung hindi ka pa nagsasakripisyo para sa Panginoon, hindi ka pa totoong sumasamba sa Panginoon. Because true worship involves sacrifice. Pero tingnan niyo mga kapatid, ang kagaya ni Abraham. Handa siyang magsakripisyo. Bakit? Dahil meron siyang malalim na ugnayan pagkakilala sa Diyos. Sa puso ni Abraham, amen, bakit hindi ko ihahandog si Isaac sa Diyos? Eh, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng Isaac. Kaya ako nagkaroon ng anak dahil binigyan ako ng Diyos. At ngayon, na kinukuha siya ng Diyos, handa ako magsakripisyo dahil ang anak ko ay galing naman talaga sa Diyos. Totoo din ito sa mga mananampalataya. Amen? Yung pagod ka na sa isang linggong trabaho. Pero pagdating ng linggo, pupunta ka pa rin ng maaga bago mag-alas 10 para dumalo sa gawain, para makasama ka sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sacrifice! Amen? Yung iba, namamasahe pa, makadalo lang. Amen? Okay na sa Mandaluyong, ang church namin, namamasahe din kami, makatin lang kami sa Mandaluyong church. Amen? Pero yun mga kapatid, si Abraham, 3 araw naglakbay, papuntang church. Diba? 3 days si Abraham. Amen? Pero pumunta pa rin si Abraham. Meron na post pa sa inyo na 3 days muna ang dadaan bago ka makatin sa church. Wala naman eh. Yung iba nga sa inyo eh. 10 tumbling lang nasa church na pero di pa rin makadalo. Diyan pa po ba kayo? Diyan pa po kayo? Yes. Ang kinakausap ng Panginoon yung umaga.
Amen? Puno altar call mamay. Hallelujah. Diba? Tapos pagpunta sa church, mga kapatid, ano? Diba? Medyo mainit pa. Ito, pupunta doon ng init. Sa lang aircon. Dapat inapak ni pastor ng aircon doon. Parang hindi kinakaya namin. Tapos pagdating mo sa church, di ba? Mga kapatid, hahamunin ka pa sa pagbibigay. Pero yung namasahe ka na, magbibigay ka pa. Tapos sa church, amen, sa pangangaral, masasaktan ka ba? Ako na naman natin, pinapatapuan ni pastor. Pero mga kapatid, hallelujah, salamat sa Panginoon. Dadalo ka pa rin. Nandito ka pa rin ngayong umaga. Amen, di ba sa inyo pagpasok kanina, ang init kasi. Amen, pero tiniis mo yung init. Handa ka magsakripisyo para lang makadalo sa gawain ng Panginoon ngayong umaga. Kasi alam mo, para sa iyo, lahat ng mga pagpapala, mabubuting bagay, pabor, lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos. Dahil alam mo, ginigising ka ng Panginoon araw-araw at ikaw ay pupunta sa church para magpasalamat sa Panginoon. Para puri sa Panginoon. Amen? Kaya handa ka magsakripisyo no matter what it takes. True worship involves sacrifice. Ay sakripisyo. Yun ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, panghuli na yung umaga. True worship is giving. Obedience, sacrifice, giving. Genesis 22, verse 5. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, amen. Dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno. Dahil aakyat kami roon upang sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. So nandito mga kapatid, amen. Sabayin niyo po ako, third point na tayo. Amen. Umakyat si Abraham at Isaac sa bundok. Sabi diyan, upang sumamba sa Diyos. Ngayon tanong mga kapatid, anong klaseng pagsamba ang ginawa nila doon sa bundok? Umawit ba sila? Alive, alive, alive forever. Gawin ba si Abraham doon? Tsaka si Isaac sa bundok, nagpuring ba sila, di ba? Sa Panginoon. Nanalangin ba sila doon? Lord, Shandaramakanderere. Meron ba pangangaral doon sa bundok? Isa kalika doon tayo sa bundok. Ay mga ngaral doon sa ating upunan. Hindi. Ang gagawin ni Abraham, ihahandog niya si Isaac. Tama po ba? Yung paghahandog, sa ibang Tagalog, pagbibigay. So, naroon si Abraham sa bundok para magbigay. Andiyan ba po ba kayo? Kaya ang tinutukoy na pagsamba ni Abraham dito ay pagbibigay. Kaya ang totoong pagsamba ay pagbibigay. Makyat sila sa bundok para sumamba. Ano pagsamba yun? Nagawitan, nanalangin, hindi. Iahandog niya si Isaac sa Diyos. Yun ang pinapakita sa atin na picture ngayon ni Abraham kung ano ang tunay na pagsamba. Pero hindi lang po basta pagbibigay. Dahil may description kung sino si Isaac o kung sino ibibigay ni Abraham. Makikita natin sa verse 2, pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Amen? Hallelujah! Si Isaac, kaisa-isa at pinakamamahal na anak ni Abraham, binigay niya sa Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Abraham gave his most loved, most treasured, and most prized possession. Ibinigay niya sa Diyos. Hindi lang basta nagbigay si Abraham sa Diyos, kundi ang kanyang ibinigay ay ang pinakamabuti sa kanya at pinakamamahal niya. Ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay pagbibigay ng pinakamabuti. Giving our best. Amen? Kapag dadalo ako sa church, kailangan maaga ko because I will give my best. Kapag dadalo ako sa church, ang isusuot ko ay ang best. Hindi yung parang mamamalengke lang ako. Because I will give my best. Kapag tutugtog ako sa Panginoon, I will give my best. Kapag aawit ako sa Panginoon, I will give my best. Kapag mananalangin ako sa Panginoon, I will give my best. Kapag magtuturo ako sa mga bata, I will give my best. Kapag ahayo kami sa labas, I will give my best. Kapag mag-iimbita ako ng mga tao papunta sa church, papalapit sa Panginoon, I will give my best. Kumbaga mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa lahat ng gagawin mo, give your best to God. Bakit natin ibibigay ang ating best sa Diyos? Dahil ang worship ay worship.
pagbibigay ng karapat-dapat at karapat-dapat ang Diyos sa ating pinakamabuti. Can you say amen? God is worthy of our best. God deserves our best. That's true worship. Hindi yung tira-tira lang. Amen? Isa pa mga kapatid, bagamat mahal ni Abraham si Isaac, sinunod pa rin niya ang Diyos na ihandog si Isaac. Anong pinapakita doon ni Abraham? Abraham proves that he loves God more than Isaac. Iruin mo, nagawa, pinakamamahal si Isaac, nagutusan doon siya, andun po sa akin yan, Abraham. Pero nagawa ni Abraham. Ano ibig sabihin? Ano pinapakita ni Abraham? Mas mahal ni Abraham ang Diyos kaysa kay Isaac. At kasali pa rin dito ang pagbibigay. May kasabihan nga, amen, you can give without loving, but you can never love without giving. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi pwede na ikaw ay magmahal nang hindi ka nagbibigay. Amen po ba? Kaya nang sumamba si Abraham sa Diyos, pinakita niya kung gaano niya kamahal ang Diyos nang ibigay niya si Isaac, na mas mahalaga ang Diyos kaysa kay Isaac. Anong application nito sa atin? Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay priority ang Diyos. Mas mahalaga ang Diyos. May gala kami ngayon, pero hindi ako sasama kasi mas mahalaga ang dumalo sa church. Church, are you with me? Church, are you with me? Hindi ako sasama. Sunday ngayon, and Sunday is Lord's Day. Amen. Priority ang Panginoon. Sana niyaya mo ko ibang araw, at Sunday, I reserve it for the Lord. That's true worship. That's true worship. Amen. Mahalaga sa kanya si Isaac, pero pinagpalit na si Isaac. No, mas mahalaga ang Diyos. Naunawaan niyo na po ngayon kung anong tunay na pagsamba. Amen. Amen. Hindi yung kapag available ako. Sisimba din ako kapag maganda ang mood ko. Kapag maganda ang feeling ko ngayong umaga. No, mga kapatid. True giving. Nandiyan ba yan sa harapan? Amen? Hindi pa sinabi ko kanina. Yan. True worship is giving God what He really deserves. Ano ba talaga ang deserve ng Diyos? Yun ang ibibigay ko dahil yun ang tunay na pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, God deserves our prime time. Alam niyo ibig sabihin ng prime time? Di ba? Sa mga pelikula, may prime ano yan? Ibig sabihin, nandun yung talagang maraming oras na nanonood sa TV. Prime. Di ba? God deserves our prime time. God deserves our best effort. And God deserves our whole life. Sa akin pagtatapos, conclusion, Pastor, para saan naman yan? Bakit kailangan pa namin mapakinggan? Bakit kailangan pa namin malaman ng tunay na pagsamba? Basahin po natin, Genesis 22 verse 14. Tinawag ni Abraham ang lugar na yon na naglalaan ang Panginoon. Ito, ang pinagmula ng kasabihan sa bundok ng Panginoon, may inilalaan siya. Basahin natin sa King James Version. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Amen? Sa lahat ng pangalan ng Diyos, ang Diyos po ay merong maraming covenant names. At isa sa mga, at ang pinaka-paborito ng mga mananampalataya ay ito, Jehovah Jireh. Kasi God will provide. Pa, hindi nyo alam ibang pangalan ng Diyos. Ang alam lang lagi natin, Jehovah Jireh. God will provide. Amen. Alam niyo kapag nagigipit na ang tao, sinasabi ito ng tao na parang magic word, na para bang magpo-provide na ang Diyos, kapag binanggit natin ito, God will provide. God will provide. Kasi iba, ipopost pa natin sa Facebook, God will provide. Pero mga kapatid, alam niyo, hindi ganon. Ang sabi ko, hindi ganon. Pinapakita sa atin ang kwento ito. Mga kapatid, listen, kasi diba ito yung favorite mo, Jehovah Jireh. The Lord will provide. Amen. Mga kapatid, pinapakita sa atin ang kwento na ito ni Abraham na ang pagpapala ng Diyos, ang pabor ng Diyos, amen, ang provision ng Diyos ay konektado sa tunay na pagsamba sa Diyos.
Bago lumitaw yung Jehovah Jireh, God will provide, si Abraham muna ay sumamba sa Diyos. Tunay na pagsamba, sumunod, nagsakripisyo, nagbigay ng pinakamabuti. At doon, mga kapatid, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham na siya ang Jehovah Jireh. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang kauna-unahang tao na nakaalam na ang Diyos pala ay provider, walang iba kundi si Abraham. Kaya salamat si Abraham dahil sa kanyang pagsamba sa Diyos. Tayo ngayon ay nakikinabang din. Nakilala na natin ngayon na ang Diyos pala ay provider. Pero bago nangyari, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, hindi lang yung basta nagpakilala ng Diyos kay Abraham, I am Jehovah Jireh, the Lord who provides. No. Sa Abraham, sumamba sa Diyos. Kaya hindi lang ito yung mapopost ka sa Facebook, God will provide. Sasabihin mo lang, Lord, the Lord will provide. True worship is connected to God's provision. I will say it again. True worship is connected to God's provision. Yan ang naging bunga ng tunay na pagsamba ni Abraham. Gusto mo magpakilala ng Diyos sa iyo ngayong umaga? Sinong gusto dito magpakilala ng Diyos sa iyo ngayong umaga? Sa mas malalim pa na kapamaraanan. Amen? Sino dito gusto mo talaga ang Diyos kumilos sa iyong buhay? Mag-provide sa iyong mga pangangailangan. Pagpalain ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, hanap buhay, pag-aaral. Sino? Ang kailangan mo ay tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba. Context yan, mga kapatid. Amen? True worship, hallelujah, will reveal who God is. Palakpakan natin ang ating Panginoon. May mga habang gusto na kayo. Hallelujah. Mga kapatid, this is true worship. True worship is more than a song. Worship is more than sitting there in that chair. Worship is more than lifting up our hands. No. Maybe that is part of worship, but those are not really the meaning of true worship. Pinakita ni Abraham ngayong umaga sa bawat isa, ano ang totoong pagsamba sa Diyos. Nagiging common na lang kasi ang pagsamba. Akala natin ang pagsamba yung umawit lang tayo. That's worship. No. Amen? Worship is not just something that we say. Worship is something that we do. Nakikita sa iyong buhay ang worship. Obedience, sacrifice, and giving. At kapag nakita ng Diyos, napasok ka sa tatlong yon, oh, this is a true worshiper of me. Then I will reveal myself to him or to her. Then I will provide him or her needs. Then I will bless this child of mine. Amen? This is a true worshiper. That's the worship. Amen? Na gusto-gusto ng Panginoon, pagsamba na kinaluluguran ng Panginoon. Hallelujah! Pagsunod, pagsakripisyo, pagbibigay. Ngayong umaga, mga kapatid, meron po bang first time? Hallelujah! Meron po ba sa aming kalagitnaan, ikaw po ay bago? Hindi mo pa tinatanggap pa si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya po ang aming Panginoon sa lugar na ito. Amen. Siya po ang pinakamahalaga sa lugar na ito. Siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Namatay sa krus upang ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Meron po ba? Amen. Kung wala po ngayong umaga, tayo po pala ay mga magkakapatid na sa Panginoon. Kaya malakas ang loob po ngayong umaga. Amen. Na ating naunawaan ang pangangaral. True worship. Are we really worshiping God? Di po yung tanong ngayong umaga. Are we really worshiping God? Amen. Handa ba akong sumunod? Handa ba akong magsakripisyo? Handa ako bang ibigay ang pinakamabuti? Bukas po ang ating altar ngayong umaga. Amen. Lalapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Habang inawit natin, bukas ang altar, manalangin tayo sa ating Panginoon. Kausapin natin sa ang ating Panginoon. Ihingi natin ang tawad. Amen. Ang anuman na ating mga ginawa na hindi pala tunay na pagsamba. Hindi pala yun tunay na pagsamba. Lord, forgive us. Hallelujah.
Sa aming mga pagkukulang, Lord, through worship, tulungan mo bawat mananampalataya, Panginoon. Redeem by the blood. Redeem by the blood. Lord, help, Panginoon, this brethren. Lord, help them to become a true worshiper, Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. Praise God, hallelujah. Glorify your name, Panginoon. Alam mo, O Diyos, ang aming puso, ang nilalaman ng aming puso, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagpapabaya, pagbaliwala, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Na aming napakinggan ngayong umaga, Panginoon, na ang aming pinakamabuti at pinakamahalaga ay karapat-dapat pala na ibinibigay sa iyo, Panginoon. Our prime time, our best effort, our whole life, Panginoon Diyos. Yun pala ang true worship na hinahanap mo sa amin, Panginoon. More than just a singing a song, Panginoon. Hallelujah. Higit pa sa pagtaas ng aming mga kamay, pagpikit ng aming mga mata, higit pa sa aming pagluha, Panginoon. Meron ka pang hinahanap na tunay na pagsamba sa aming Panginoon. Glorify your name, Lord. Touch, Lord God, my brother, my sister, Panginoon. Hallelujah. Every family, Panginoon, sa umaga nito. Hallelujah. Kailangan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Jehovah Jireh, the Lord who provides. But first, Abraham worship God. He gives. Amen. Worship is giving God what He really deserves. The shore, I went down a sinner, came up a saint, died with Christ. Now I'm reborn. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, I have been set free, I found life there in the blood. That was me, my exchange, redeemed by the blood. Yes, by His grace I'm saved. I'm His child forever now. Hallelujah. Ay, magsitayong lahat. Sabay-sabay natin awitin na Now I have living water from the well for all is by the precious I've been singing, not the same change, His grace, save, I'm His child forever now. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. When it's time to cross that river, I will shout in His love. When He calls me, He is strong and forever. Lord, worship Christ. Then already, worship Christ. I already. Church, let's sing. I'm not singing. Not the
Pinakamahali, pinakamataas, nakapupuri, pagpapasalamat, pagpapangalan, sa ating Diyos na buhay, because He deserves it. He deserves our best. Hallelujah! Glory, glory, glorify your name. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for all the good things and all the blessings that you have given us, Lord. Thank you, Panginoon, sa pag-isig sa amin, sa araw-araw pagpapalakas, sa amin araw-araw pag-iingat, sa amin araw-araw. Kaya karapat dapat talaga sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas, pinakamabuti, Panginoon, na pagsamba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name. We worship you. We worship you. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sinong kinausap ng ating Panginoon? Through worship. Through worship. Yun ang worship na hinahanap sa atin ng Panginoon. Worship is an action word. Amen. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, oras natin. Amen. Pilitin natin, Lord, para sa iyo talaga ito. Napakaliit, napakakonti. 208 hours sa loob ng isang taon. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Tayo mag-pray. Hallelujah. Kung tayong lahat. Praise God. Panginoong Diyos, aming amang banal, na makapangyarihan at buhay na nasa langit. Panginoon, unang-una, humihingi po kami, Panginoon, kapatawaran sa aming mga pagkakamali, pagkukulak, pagpapabaya, Panginoon, sa mga oras na baliwala ka sa amin, Panginoon. Lord, forgive us. Pero Lord God, still, Amen, you are showing us your goodness, your greatness, your faithfulness. Kaninang umaga, Panginoon, salamat, ginising mo ulit kami. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Hindi namin, Panginoon, mababayaran ng lahat. But Lord, please help us sa abot ng aming makakaya, yung pinakamabuti, Panginoon, talagang ibigay namin sa iyo, Panginoon. Lord, totoong pagsamba ang iyong hinahanap sa bawat isa. Lord, kapag nagawa namin, Panginoon Diyos, through worship, obedience, sacrifice, and giving, Panginoon, then you will reveal to us, Panginoon Diyos, ipapahayag mo sa amin, hallelujah, kung sino ka at kung anong kaya mong gawin sa aming buhay. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito, bawat tatay, nanay, mga kabataan na narito, Panginoon Diyos. Babalik kami sa susunod na gawain na kami ay tunay na mananamba sa iyo. Maging sa aming paglabas sa lugar na ito, Lord God, we will still worship you with our lives. Kahit wala na kami sa loob ng church, Panginoon, ang aming buhay ay buhay ng pagsamba sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa bawat isang ngayong umaga, sa mga revelasyon, mga kapahayagan na ito, Panginoon, about true worship. Hallelujah. Ito pong aming panalangin. Kasama ka namin muli, Panginoon, sa isang buong linggong ito na dadaan. Nahaharapin namin, Panginoon, ang pangako mo. Di mo kami iiwan, di pababayaan man. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan at makapangyarihan at pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen! Praise God!
Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kayo po ay makakaupo po muna. Amen. Talaga. Hallelujah. Praise God. Through worship. Aatin pa po ba kayo next Sunday? Yes. Kahit pinakbaka na sa